So ang ating magiging topic sa umagang ito ay may kinalaman ito sa ating panahon na kung saan ay habang binubulay-bulay ko to, nakuha ko tong inspirasyon na ito sa pangangaral ng isang mangangaral. Sa panahon kasi natin ngayon, maraming mga deceiving spirits. No? So paano natin malalaman na ang espiritu na nating natanggap ay hindi deceiving spirit, di ba? So maganda rin siguro pag-aralan natin itong bagay na ito. At sinabihan tayo ni Juan na itest ang mga bawat spirits. So tayo ay dapat mayroong personal na sabihin natin na pagkakaalam about dito, no? So bago ko ibigay ang mga opening verses, gusto kong bigyan ng aking topic sa umagang ito. Ang aking topic sa umagang ito, the role of personal revelation in Christian life. The role of personal revelation in Christian life. Sa Tagalog, ang personal na pahayag ng Diyos at ang buhay ng isang mananampalataya. Ang pinaka-idea nito, ang pinaka-focus ng ating pag-aaralan ay alam natin ang Diyos ay naghahayag noon at ngayon. Ngayon, ipaghahambing natin ang paghahayag ng Diyos noon at sa panahon natin ngayon. Maraming mga nagsasabi na mga ngaral na ayaw ko nang mag-mention ng name pero narinig ko lang din naman ito na after niyang mag-fasting, after niyang sabihin natin na manalangin ng matagal at pumasok sa kwarto, he consecrated his life sa matagal na panahon, nakikipag-deal sa ating Panginoon. Then, paglabas niya ng kwarto, ang sabi niya, nag-usap sa akin ng Panginoon. At nagkaroon siya ng mga aral dahil yun daw ang turo ng Panginoon. Pero pagdating ng pagsusuri, kung ito ay naka-align sa Biblia, ay hindi naman naka-align sa Biblia. So, kung ating iisipin, paanong nangyari yun na siya ay nag-consecrate ng kanyang buhay at nagbasa, nanalangin, nag-ayuno, but at the end ng kanyang pag-aaral o sabihin natin pananalangin, ang aral na kanyang itinuturo ay mali at hindi naka-align sa Biblia. So, nakakatakot din, di ba? So, ayaw natin mangyari yon. At meron din naman na nagsasabi na yes, ang Biblia ay kompleto, pero hindi lahat ay nakasulat. Meron din mga supernatural way ang Panginoon ng pangungusap na hindi makikita at maano sa Bible, mababasa letra by letra. Sometimes ang Panginoon ay nangungusap through visions, through dreams, at minsan hindi na ano ang Biblia kasi direct na revelation na nanggaling sa Panginoon. So alam natin yung may mga ganyang mga ngaral na hindi na ino-honor yung mga Bible. Yung iba naman ay nagdadagdag sila kasi may pinapadagdag pala ang Panginoon. So yung 66 chapter ng book ng Bible ay nadagdagan na. So mahirap, di ba? So sa panahon natin ay yan ang ating kinabibilangan ngayon. At maganda rin na maunawaan at tayo ay kapag tayo ay nakapanood, kapag tayo ay meron nakausap, at kung tayo ay meron alam kung paano natin titimbangin ang mga bagay, well, mainam yon at maaari mo silang may win at maaari kang hindi madaya. So yun lang naman yon. It's, sabihin natin, a win-win situation. Ang sabi nga nila, mapalad ang merong alam. So you can assess and you can help. So, syempre, para sa iyo, it's a protection. At gaya ng aking, yan ang ating magiging focus at ang ating objective para maunawaan natin ang paraan ng paghahayag ng Diyos ayon sa Biblia. At siguro magbibigay ako ng mga question at kayo lang din naman ang makakasagot. Sa aking question ay naranasan nyo ba na nangusap ang Panginoon sa inyo? Ano ang naging respond nyo nung nangusap ang Panginoon sa inyo? Ano ang naging resulta nito? At ano yung action agad na inyong ginawa nung narinig nyo ang Panginoon? Kasi kayo ang mayroong personal dealing sa Panginoon. Kaya ang aking title sa umagang ito, The Role of Personal Revelation in Christian Life.
Well, gusto ko lang basahin ito bilang isang magiging context ng ating pag-uusapan in the Hebrews chapter 1, verses 1 and 2. Sapagkat ito ay ating pag-aaralan, this is a Bible study, so I hope na kaya nyo mag-jot down ng mga verses. Sa Hebrews chapter 1, verses 1 and 2, ang sabi dito sa Tagalog version, noong unang panahon, maraming ulit at sa iba't ibang paraan ay nagsasalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit, sa huling araw na ito, binigyan ito ng emphasis sa Hebrews chapter 1, huling araw na ito, siya, sino yung siya ay? Ang Diyos, ay nagsasalita sa atin sa pamamagitan ng kaniyang anak. So, ang ating Panginoon ngayon ay hindi siya nating nakikita visible, hindi natin siya nahahawakan na tangible, pero alam natin, sa pamamagitan ng kanyang spirit, hallelujah, na kaniyang nasa ating puso, malalaman natin kung paano siya gumagawa. Okay? I hope na nasusundan ninyo. I hope na nakikita nyo ang pagkakaiba ng panahon. Ang panahon na yun, ang mga kausap ng Diyos ay ang mga propeta. Pero sa panahon natin ngayon, sa huling panahon, tinukoy sa Hebrews chapter 1, ay nangungusap siya sa pamamagitan ng kaniyang anak. At totoo, ang sabi ng Amos chapter 3, verse 7, tunay na ang Panginoon o Yahweh ay hindi gumagawa ng anumang bagay nang hindi isinasaysay sa kanyang mga lingkod na mga propeta. Well, may kailangan ng media. Pag sinabi ng media, meron dapat na magme-mediator sa tao. Hindi po pwede ang Diyos directly sa tao, sapagkat alam natin ng unang panahon, kapag nangusap ang Diyos sa mga Israelites, sila ay natatakot. Ang sabi nila, sa iyo na lang mangusap, o Moses. At si Moses ay isa sa mga pinili na kung saan siya ay naging media o mediator ng tao sa Diyos. At ang Panginoon, tandaan natin, wala siyang ibang gagawin maliban na ito muna ay isa-isay niya sa pinili niyang lingkod or propeta. At ang ating Panginoon ay ating Panginoon na hindi lamang isang sabihin natin Panginoon, kundi siya ay inyang inari din o ginampanan ng pagiging isang propeta. Pag sinabi yung propeta, gaya ng ating napapahayag noon sa Deuteronomy chapter 18, kung ano ang sinabi ng Diyos, ang propeta, ang ginagawa nito ay ito lang ikanyang sinasalita din. Exacto, impunto. Ayun ang tinatawag na propeta. So they are the mouth speak or mouth ng Diyos na nagsasalita para sa tao. At ang ating Panginoon sa New Testament, sa pagdating niya rito, sa first coming niya, ay kanya itong ginampanan. In fact, ang sabi niya, lahat ng mga salita na sinasabi ko at mga gawa na aking nagagawa, ito ay hindi nanggaling sa akin, kundi galing sa aking Ama na nagsugo sa akin. Ipinapakita niya at kanya itong ginagawa, sinasabi sa kanya at kanya itong sinasalita. So I hope na sa paglalatag nito ating nakikita na merong mediator sa tao, sa Diyos. Ito is usually sa Old Testament tinatawag na propeta, pero sa huling panahon, tinatawag ngayon na ating Panginoong Yesus, pamamagitan ng anak ng Diyos. Okay? Hindi tayo magta-touch ng Godhead, pero partly ating mapapahapyawan. Okay, so alam natin bilang isang mananampalataya, nakatanim sa ating puso at isipan, ang sabi ng John chapter 16, verse 13, sabi dito, however, when He, the Spirit of truth, has come, He will guide you into all truth. For He will not speak of His own authority, but whatever He hears, He will speak, and He will tell you things to come. So alam natin kung ano ang pinapakita nito, ito ay nagpapakita rin sa kalagayan ng ating Panginoon, na kung saan, kung ano lang ang narinig niya sa Ama, yun lang din ang kanyang sasabihin, at ang sa way ng pagsasabi niya sa ating mga puso. I believe meron sa book of Isaiah,
na darating ang panahon na maririnig nyo na merong nangungusap sa inyong likuran. Ang tinig na ito ay inyong maririnig. Gusto kong hanapin sana yon, pero mamaya na lang siguro pag nadaanan natin. Yan sabi sa Book of Isaiah na may ganun ang pangungusap ang ating Panginoon. Ayun, Isaiah chapter 30, verse 21. Ewan ko kung naranasan nyo to. Your ears shall hear a word behind you. Sino bang nakaranas niyan? Na may nangungusap sa likuran ninyo at naririnig nyo. At ang sabi dito, saying, this is the way, walk in it. Whenever you turn to the right hand or whenever you turn to the left. Meron ba kayong naranasan yan? May parang guide na nagsasabi sa inyo na turn left, turn left, turn right, turn right. Sinong nakaranas niyan? Amen. Hallelujah. Yan ang isang way kung paano nangungusap ang Spirit. Pero alam natin, hindi sa kanyang sarili. Gaya ng ating binasa sa John chapter 16. Kung ano lamang ang narinig niya, alam natin ang pinaka-source, which is ang Diyos. Yun lang din ang kaniyang sasabihin. At yun sa paraan hindi sa ating Panginoon na nagsasalita literally, kundi nagsasalita siya through His Spirit na nala sa ating mga puso. Okay? I hope na nasusundan ninyo. Okay, so sa pagpapatuloy, bibigyan ko kayo ng kaisipan. Ito ang mga prinsipyo ng mga preachers na hindi ko napapangalanan, pero tingnan niyo. Ang sabi ng isang preacher na aking babanggitin, ang sabi dito, the Spirit guides believer or the Spirit guides believers into their purpose. Often through prayer and faith. But Scriptures validates guidance. Okay, so gusto kong itagalog sa way na aking naunawaan. Ang Espiritu daw ang siyang gumagabay sa mga mananampalataya dahilan meron siyang layunin. Okay? At yun daw ay mararanasan ang kaniyang paggabay kapag tayo ay nananalangin through prayer at tayo ay nananampalataya sa Kanya. So, yun yung pinapakita. At sabi dito, at yun daw ay yung pangungusap ng Espiritu ay dapat daw ay Scriptures validate. Ibig sabihin, Scriptures align. Ibig sabihin, ito ay scriptural na Kanyang tinuturo na paggabay. Maganda, no? Okay ba yon? Pero ang sabi ng isang mangaral, merong problem. Kasi, ang sabi ng problem nito, his emphasis on subjective guidance can risk over reliance on experience. So, ano bang ibig sabihin nun? It is a personal dealing sa isang tao at sometimes, ang nagiging standard niya sa buhay, kung ano lang ang kanyang naranasan, yun lang ang kanyang susundin. So, meron akong naranasan yan, and I do believe, yung iba naman ay nakaranas din yan nung tayo ay nandoon sa church ng San Pedro. Meron isang mananampalataya at merong angel visitation sa kanyang buhay, at ang sabi, ganito at ganyan. Brother, kailangan mong ganyan. Ito ang sabi ng Panginoon. At alam natin yan. Pero nung ating nakita ang katapus-tapusan na yung pala ay hindi naman pala ganun katotoo. Pero meron akong narinig sa mananampalataya. Sabi niya, pupunta ako sa kanya at hihingi ako sa kanya ng advice. Kung ano ang sasabihin niya, gagawin ko. At ang sabi ko sa kanya, oops, teka lang. Medyo mahirap yan. Kasi nakarelay tayo sa karanasan ng brother na yon. Ang sasabi natin na meron siyang personal dealing sa Panginoon. At ang Panginoon is direct na nangungusap sa kanya. Teka lang, wag mong gawin kung ano ang sabihin niya. Dapat, i-check mo sa sarili mo kung ito ba ay naka-align sa Scriptures. Well, yun ang aking payo noon. Pero I do not know kung kanyang sinunod, pero nakita natin kung yung tao na nagsasaysay na yon ay hindi pala totoo. Imagine nyo na nakapasok sa panahon natin noon. Diba? So, napakatindi sa huling panahon ngayon.
Okay, sa pangalawang preacher naman, ito ang kanyang idea. Sabi niya, sabi ng isang preacher, nakafocus lamang sa scriptures kasi ang scriptures ay kumpleto na. At hindi niya na binibigyan ang puwang ang mga personal revelation katulad ng mga visions and dreams. Kasi sa scriptures ay kumpleto na. Hindi na natin kailangan pansinin yun. Yung mga vision and dreams ay tapos na yan. Well, yun ang kanyang binabanggit. It seems like na sa umpisa ay tama naman dahil ang scriptures ay kumpleto na. Hindi na natin kailangan niyang bawasan, hindi na natin kailangan niyang dagdagan. Pero merong problem kasi hindi niya na binibigyan ng puwang ang mga visions and dreams or kahit patungkol sa mga biblical prophecies. So, yun ang sabi ng isang preachers. Ang isang sabi naman ng isang preachers, pangatlong preachers, ito naman po ay medyo somehow na ating pwedeng tanganan o nakikita kong mainam. Ang sabi niya dito, Scripture is God's final and sufficient revelation with the Spirit illuminating its truth. Yung visions and dreams are secondary lamang and must align with the Bible. So, maganda rin, di ba? So, ito yung aking tinitingnan and somehow na maganda. I mean, yun talaga ang tama para sa akin. Pero sabi ng ibang mga ngaral, kung nakapako lang siya doon, how about yung mga extra-biblical na hindi na isulat? Papaano natin yun maiko-connect? Di ba? Ang 1 Corinthians chapter 2, may mga bagay na hindi nating narinig nor nakita ang mga bagay na gagawin ng Diyos sa mga nagsusumibig sa Kanya. Eh paano kung hindi natin makita? Parang hindi na ba natin yun i-consider? So, merong portion, di ba? Na mayroong butas na pwedeng malusutan, no? Pero alam nyo ba, maganda rin malaman natin para sa ating sarili, magkaroon tayo ng sabihin natin ng pagtetest, no? Yan naman ang sinabi ng Book of John. 1 John chapter 4, basahin nga natin ang verse 1 hanggang verse 6. Dito ating makikita ang payo ni John. Ang context nito, test every spirit. Okay? Sabi, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits. So tayo, na mga mananampalataya, ay kailangan tayong obligado. We must test the spirits, whether they are of God, because, sapagkat, tandaan natin, we are in the last days, many false prophets have gone out into the world. Wow. Verse 2, By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses says that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Ang verse 3 naman, and every spirit that doesn't not confess that Jesus Christ has not come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist, which you have heard was coming and is now already in the world. So meron na pala nag-i-exist na yan. And sabi dito, you are of God, little children, and have overcome them. Because he who is in you is greater than he who is in the world. O salamat sa assurance, sa pangako ng Panginoon. Kapag siya'y sumaatin, hallelujah, ang pananagumpay ay sigurado. Ngunit, ang sabi niya dito, they are of the world, therefore they speak as of the world. And the world hears them. At ang verse 6 is napakaganda. Ang sabi dito ni Apostle John, we are of God. He who knows God hears us. Si Apostle John ang nagsasabi nito. Ang sino man, hallelujah, nakilala ang Diyos, ay pinakikinggan kami. They are apostle. At alam natin, ang kanilang kalagayan, sila ay naturuan lubos ng ating Panginoon. Tandaan natin ang John chapter 10, ang sabi ng Panginoon, kung sino dumirinig ng aking tinig, sila ang aking mga tupa. O ang aking tupa ay dumirinig ng aking tinig. At sabi ni Apostol Pablo,
he who knows God hears us. So, meron silang foundation na scriptures, na aral na nakuha sa Panginoon. At ang sino man makakasunod sa kanila ay totoo na kilala ang Diyos. At ang sabi dito, he who is not God does not hear us. So kapag hindi natin pinapakinggan at sineset aside ang mga apostolic doctrine o sabihin natin as apostolic teaching, well, ang sabi doon ay is not of God. By this we know. Sa pamagitan nito, malalaman natin the spirit of truth and the spirit of error. So nakita natin kung paano iti-test. Walang ibang paraan kundi sa pamamagitan ng scriptures. The revealed word. At meron pang isang gusto kong basahin. Sa unang panahon kasi, ang way ng pangungusap ng Diyos sa tao ay katulad sa panahon ni Moses. Okay? So, basahin natin itong Exodus chapter 3. Verses 1 to 6, at saka verse 14 hanggang 15. Pero ang pinakabuod nito, okay, now Moses was tending the flock of Jethro, is his father-in-law, the priest of Midian, and he led the flock to the back of the desert and came to Horeb, the mountain of God. Verse 2, and the angel of the Lord appeared to him in a flame of a fire, from the midst of the bush. So he looked, and behold, the bush was burning with fire, but the bush was not consumed. Verse 3, and then Moses said, I will now turn aside and see this great sight, why the bush does not burn. And verse 4, so when the Lord saw that he turned aside to look, God called him from the midst of the bush and said, Moses, Moses. And he said, here I am. So, God revealed Himself to Moses sa pamagitan ng burning bush and commissioning him para to lead Israel makaalis from Egypt. So, yun ang unang enkwentro. Okay. So, ang pagkakaiba ni Moses sa mga ibang prophets, kay Moses is direct nangungusap ang Diyos. Ang sabi sa ibang scriptures, Exodus chapter 33, I believe, na nangungusap ang Diyos sa kanya mouth to mouth, face to face. Ganun ang dealing ng Diyos kay Moses. No? Sa ibang mga propeta, sa ating ibang propeta, ang Diyos ay nangungusap sa kanila through dreams and visions. But kay Moses, direct ang pangungusap with clearly na mission and instruction. At sa ibang propeta, ang pagdating sa kanila ng mga dreams and visions is usually symbolic. Di ba? Or mysterious, na hindi nila basta maunawaan. Kaya may mga visions, hindi nila lubos na mai-project kung ano ang gustong gawin ng Panginoon, o ang gustong pasabi ng Panginoon. Pero kay Moses is direct. Di ba? Nangusap sa kanya, ako ang Diyos at gusto ko, ikaw ang gagawin kong a chosen vessel para mag-lead sa Israel, para palisin sila, i-lead sila palabas sa Ehipto, papunta doon sa lupang pangako. Yan ang dealing ng Diyos kay Moses is direct. At alam natin, sa ibang propeta, limited lang ang mga pangungusap ng Panginoon, pero kay Moses, talagang kahit si Moses ay parang very intimate ang relationship nila, kahit ang figure ng Diyos, in the form ng Diyos, ay ipinakita sa kanya yung back part lang. So, ganun ka-close ang relation, no? Pero, kung titingnan natin, yaan ay sa panahon noon. Iba ang panahon sa huling panahon na ating kinabibilangan ngayon, kundi tapos na ang era ni Moses, ngayon ay era naman ng ating Panginoon. So maganda basahin ang Hebrews chapter 3, verses 5 hanggang 6. Okay, basahin natin. At least Moises ay naging tapat sa buong sambayan ng Diyos gaya ng isang lingkod bilang patotoo sa mga bagay na sasabihin. Sa verse 6, subalit,
Nakita nyo ang separation? Subalit, si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos. So kung si Moses ay nakitaan na ganoon ang kanilang intent na sabihin natin na close sa Diyos, how much more pa si Kristo? Sabi dito, subalit si Kristo ay tapat sa bahay ng Diyos bilang isang anak. At tayo ang bahay na iyon. Kung ating iniangatang matibay hanggang sa katapus-tapusan ang ating pagtitiwala at pagmamalaki sa ating pag-asa. So nakita natin, ang era ni Moses ay nahigitan ng ating Panginoon sa panahon natin ngayon. Okay? So ipinapakita lang ang pagkakaiba. Pero sa panahon din natin ngayon, maraming mga deceiving. Well, may dalawa ditong ating pinapakita, no? Kanina, pinakita ang John chapter 16, verse 13 hanggang 14, when the Spirit of Truth is come. Ang Romans, pangalawa naman, is Romans chapter 8, verses 14 hanggang 16. Kung makikita natin dito, ay may dalawang way ang pangungusap ng Espiritu ng Diyos, ng Espiritu ng ating Panginoon. Yung isa ay nagpakilalang bilang isang Spirit of Truth na kung siyang nagtuturo, naggagabay. At ang isa naman ay Spirit of God na nagpapakita ang kalagayan ng bilang isang mga anak. Diba? They are that led by the Spirit of God are sons of God. Well, sa kalagayan niya, dapat natin makita kung ano ang way niya. Kung siya ba ay nagtuturo o siya ba ay nagagabay. So magkaiba po yun, ang pagtuturo ay may kinalaman sa mga aral. Well, ang paggabay is when it comes ito sa leadership. Pag sinabing they are that led, meaning, ibig sabihin, ang kalagayan ng isang mananampalataya ay submissive sa pangunguna ng Diyos. Katulad ng aking binanggit sa Isaiah chapter 30 kanina, pag merong rare na words na nagsasabi sa atin na kumaliwa, kakaliwa ka. Pag sinabing kumanan, kakanan ka. Ganon ang way ng papakita nito. At ang kagandahan dito sa Romans chapter 8, ang kalagayan ng pangungusap ng Panginoon ay merong tinatawag na sa verse ay pagiging pagpapakilala. Sabi nga, our spirit or spirit and His Spirit bear witness that these are the sons, or we are the children of God rather. The Spirit Himself bear witness with our spirit that we are the children of God. I hope na nakikita nyo ang pagkakaiba ng dalawa. Ang isa ay pagtuturo, ang isa naman ay paglilid. Makikita natin sa kalagayang ito ang sino ang kaniyang pinapangaralan o tinuturuan. Well, dito sa book of John, chapter 16, ang mga disciples, pero dito sa pangunguna ng Panginoon sa Romans chapter 8, ay para sa mga anak ng Diyos. So, makikita natin ang distinct ng dalawa, pero alam natin, ang lahat ng yan, all in all, ay ang ating Panginoon ang siyang gumagawa. And therefore, makikita natin ang way niya kung kailan siya nagtuturo, kung siya naglilid, at kung kailan siya magsasabi sa atin na huwag mong gawin ang bagay na yan, or nag-iingat, or nagpo-protect sa atin. I remember yung isang senaryo na si Apostol Pablo sa Acts chapter 16, verse 6 hanggang 10. Si Apostol Pablo kasi, meron siyang vision sa Macedonia. No? So, iniisip natin na kalagayan nito talagang kanyang ministry ay gampanan ng mga bagay na dapat niyang gawin. Mangaral sa mga hintil. Well, maganda yon. At yon ay in-equip siya bago siya mangaral. Pero hindi sa lahat ng panahon, alam natin, maganda yon. Pero hindi sa lahat ng panahon ay mainam ang pag-mission ng ganon. It must be, kailangan we are led by the Spirit of God. So magandang example to, ang verses 6 hanggang 10. Ang sabi dito sa verse 6, now when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word in Asia. Ang word na forbidden, hindi ibig sabihin na hindi sila pwedeng mangaral doon kahit kailan. Kundi sila ay hindi muna. O forbidden, ibig sabihin, in a way lang sa ibang pagsasabi dito, pinipigilan muna. Okay? And after they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia,
but the Spirit did not permit them. Okay. So, passing by Mysia, they came down to Troas. Verse 9, and the visions appeared to Paul in the night, and a man in Macedonia stood and pleaded with him, saying, come over here to Macedonia and help us. So verse 10, and now after he had seen the vision, nakita natin, it's a vision, ang way ng pangungusap ng Panginoon sa kanya. Okay? So, may kinalaman, naka-align sa scriptures, pero nandun pa rin ang leading ng Holy Spirit. Immediately, we sought to go to Macedonia, concluding that the Lord had called us to preach the gospel to them. Okay? So, yun pala ang leading ng Panginoon sa kanya. Hindi sa lahat ng panahon ay gagawin ng isang bagay na mission, pero ibig sabihin, meron pa rin preeminence ang Diyos sa pamamagitan ng pangunguna at paglilid niya sa mga bawat mananampalataya. Okay? So, yun yung pagkakailanlan talaga ng tunay na mga anak ng Diyos kapag tayo ay pinapangunahan ng banal na Espiritu. Remember, ang the Spirit itself bear witness in our spirit, no? Or testify with ours that we are the children of God. So merong intimate na relation. Tandaan natin, hindi mangyayari ang lahat ng bagay na yan kung walang relationship ang espiritu natin sa espiritu ng Panginoon. At alam natin ang way kung paano natin ma-achieve at magkaroon ulit ng connection ang bagay na yan. Well, kung bakit ko to gustong i-share sa inyo, brothers and sisters, kasi pagdating sa huling panahon, makikita natin na may mag-a-arise na mga miraculous signs and wonders. Sino ba nakakapanood niyan sa YouTube ngayon na may mga signs in heavens na ating nakikita? Well, kahit ang mga sabihin natin, hindi mananampalataya, pag nakita ang mga signs in heaven, sila minsan ay nakoconvict, napapaniwala. Pero beware. And that is the reason kailangan sa bawat isa sa atin ay magkaroon ng kaalaman kung ano ang ating panahon na kinabibilangan, kung ano ang dapat nating gawin sa huling panahon na ito. Well, ang oras ay nagmamatulin. May babasahin akong scriptures nang sabi dito, I believe it is in book of Deuteronomy. Hanapin natin. Sapagkat ng panahon na yun, ang mga, sabihin natin, yung mga evil, di ko pwedeng sabihin evil spirit, pero may mga tao na nagpe-perform ng mga miraculous signs, pero ito ay deceiving na kung saan kahit ang mga, okay, sa Matthew chapter 24, verse 24 muna, no? Mamaya natin babasahin yung Deuteronomy chapter 13. Matthew chapter 24, verse 24. False Christs and false prophets will arise and perform great signs and wonders to deceive, if possible, even the elect. Yan ay sa huling panahon at ating itong nasasaksihan. Well, Deuteronomy chapter 13, verse 1 hanggang 3. Okay? 13, verses 1 hanggang 3. If there arises among you a prophet or a dreamer of dreams, and he gives you a sign or a wonder, and the sign or the wonder comes to pass, can you imagine? Nagbigay siya ng, sabihin natin, he predicted, at yung kanyang predict ay nangyari, of which he spoke to you, saying, let us go after other gods which you have not known, and let us serve them. Verse 3, and you shall not listen to the words of that prophet or that dreamer of dreams, for the Lord your God is testing you to know whether you love the Lord your God with all your heart and with all your soul. Well, imagine natin kung hindi tayo ganun ka-equip ng kanyang mga salita.
Kung merong nagsabi sa atin, ganito at nangyari ang bagay na yan, well, maraming nakakadeceive. One time, merong isang pastor na nagsabi na sinasabi ko sa iyo ngayon, kayang pahintuin ang inyong sabihin natin na station at hindi na kayo mag-ooperate. Yung iba, malayang mangyari. Pero nangyari. Diba? So, paano yun? Paano natin ma-explain yun? Mayroong isang bagyo na darating. Sabi niya, kayang papahintuin ko yan. Biglang huminto. Well, paano natin na-explain yun? At marami pang mga bagay na yun ay talagang literal na talagang nag-come to pass. At yung word na sinabi dyan na aalisin ka sa paniniwala sa Diyos, well, hindi talaga pwede natin sabihin niya na may ribulto, ganun, hindi. Ibig sabihin, may ibang paraan na para malayo ka sa Diyos at bumilib ka sa mga miracles, great signs, and wonders na ipe-perform ng taong ito. Well, nakaka-deceive kapag hindi tayo ganun ka-equip. Okay, Jeremiah chapter 23, verse 16. Do not listen to the words of the prophets who prophesy to you. They speak visions to their own minds, not from the mouth of the Lord. Well, mahirap if we are not founded by the Word of God. Mahirap if we are not equipped. Dahil pagdating ng panahon, sa huling panahon nating kinabibilangan, nangyayari na, well, ang sabi naman ng Matthew chapter 24, verse 24, if possible. Di ba? Pero alam naman natin bakit hindi magiging posible dahilan ini-equip tayo ng Panginoon. Tinuturuan tayo ng lubos ng Panginoon. Inihahanda tayo para pagdating ang mga bagay na nangyari na yan, malalaman natin at maniniwala tayo. Well, napakainam sapagkat bago dumating ang mga bagay na yan, meron ng pauna ang Panginoon na paalala sa bawat isa sa atin. Now, gusto kong madaliin ang mga bagay na ito sapagkat may 5 bagay kung paano natin matetest ang spirit kung ito ay totoo o hindi. So, madali lang naman ito sapagkat ito ay ating madalas na napapakinggan. I believe na ito ay ating may sa puso. Kapag meron nagko-confess that Jesus as Lord, ay sabihin natin ay hindi. Sabi sa book of John chapter 4, 1 John chapter 4, verse 2 and 3, ay hindi sa Panginoon. That the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. Pero ang verse 3, and every spirit that does not confess, okay, that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of Antichrist. Sa unang test, makikita natin ang pagkakilala. Okay? Pangalawang test, kung ang kaniyang teaching ay hindi consistent na aral na nakikita natin sa Bible. Pangalawang test. Well, ang Galatians chapter 1, verse 8, yan ay ating pwedeng tanganan. Galatians chapter 1, verse 8, ang sabi ni Apostol Pablo dito, kahit ang anghel. No? But even if we, or kahit mismo sila, even if we, or an angel from heaven preach any other gospel to you than what we have preached to you, kung ano yung unang aral na itinuro namin, at merong ibang aral, let him be accursed. So, yun ay napakahirap. E paano kung unang aral nyo na pakinggan ay mali? So, nadadaya na. Pero sabi ni Apostol Pablo dito, dahilan meron tayong aral na napakinggan, at kapag dumating ang panahon at kahit mismo sila ay nagbago na ng way ng aral, sabi ni Apostol Pablo, kahit meron dumating na anghel,
na hindi parehas doon sa unang aming tinuro, ang sabi ni Apostol Pablo, let him be accursed. That is the second test. Okay, sa pangatlong test, ang ating tinitingnan is yung character or yung lifestyle ng isang nagtuturo. Can you imagine na nagsasabi na meron siyang espiritu ng Diyos, pero ang buhay niya ay hindi natin makita ang fruit of the Spirit? Aha. So, it must be, dapat nakikita sa kanya ang bunga ng espiritu. Siya rin nagsasabi ng espiritu ng Diyos ay sa kanya, siya ay nangangaral, nagtuturo, dapat makita muna ang kanyang buhay. Well, napakahirap. Kailangan natin gawin yan, brothers and sisters, sapagkat deceiving ang ating panahon na ating kinabibilangan. Maraming magagaling na mga nagtuturo. Maraming nating makikitang mga signs and wonders, great signs in fact, sabi ng Bible. Pero kung hindi tayo equipped ng mga salita ng Diyos, baka, sabi lang naman, if possible, ang elect ay madaya. Okay? Pang-apat, well, ating nakita na ang fruit of the Spirit. Pang-apat po, ang sabi dito, kung ang gino-glorify daw ay hindi ang Diyos. Sometimes, yung nauuwi ang glory sa tao. Pag nakita natin yun na inaangat niya ang kanyang sarili at hindi binibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos, na yun naman talaga ang rason kung bakit siya nagiging, sabihin natin na effective. Hindi dapat mauwi ang kaluwalhatian sa tao, dapat ang lahat ng mga bagay, kung ano man ang ginawa ng tao, ito man ay sabihin natin sa panahon ng pangangaral o pag-signs, sabihin natin ng pagpapagaling, o ano mga bagay na mga gift, dapat ang kaluwalhatian ay dapat lamang ay mauwi sa Diyos. Hindi dapat yung sarili. Okay? At ang kadugtong nito, kapag hindi ito nagpo-produce ng godliness. So, napakahirap. Well, I would rather na makinig sa isang lingkod ng Diyos na kung ano ang kanyang pinangangaral, ay yun ang kanyang pinamumuhay. Kesa sa magaling na mga ngaral, pero pag nakita mo sa pulpito, may tato. May naka-rubber shoes, naka-maong, butas-butas ang mga maong. Pero pag pinakinggan mo kung paano sila mangaral, ang galing. Oh my. Imagine, millions na mga viewers ang nakikita sa kanya. Pero ang buhay, ang godliness, ang kaluwalhatian ay hindi nauuwi sa Diyos. Okay. Pang-apat po, okay, yung word na yan ay pwede nating basahin sa John chapter 16, verses 14. Basahin natin. John chapter 16, verse 14. He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it to you. All things that the Father has are mine, therefore I said that he will take of mine and declare it to you. Well, ang context nito, ang banal na espiritu, ang ginagawa niya, hindi siya kumukuha ng kaluwalhatian, kundi ang kaluwalhatian ay nauuwi sa Diyos. Okay? So, napakainam ng mga talata. At yung panglima, ay maganda natin itong dapat sa ating sarili na ma-observe. Alam niyo ba yung mas mabuti ang 2-3 na magte-testify kesa ikaw mismo sa sarili mo, sinasabi mo, yan ay totoong lingkod ng Diyos. Well, alam natin yan. No? Si buhay ni Apostol Pablo, no, makikita natin sa Acts chapter 15, verse 28. Alam natin, direct na nangusap ang Panginoon sa kanya, nagbigay ng instruction sa kanya kung ano ang kanyang dapat gawin. Pero, kailangan ma-affirm ng mga spiritual leader. Nagpakita si Apostol Pablo at si Barnabas, ang unang sumaksi, totoo, ang kanyang pinapangaral at ang kanyang tatanggap ay ang buhay ng ating Panginoon, no? For it seems good to the Holy Spirit and to us to lay upon you
no greater burden than these necessary things. Okay, so isa pang talata, Titus chapter 1, verse 9. Okay, Titus chapter 1, verse 9. Holding fast the faithful word as he has been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convict those who contradict. So merong mga nag-a-assess ng mga spiritual leaders. Even pati yung mga prophecy o mga pinaprophesy, dapat may nagja-judge dyan. Hindi lang ang isa mag-a-affirm, kundi yung mga dapat din ang prophet ay magja-judge din sa prophet na nagpa-prophesy. Well, ganun kailangan ma-establish ang pagtuturo, ang pagtitest. Otherwise, kung hindi ma-affirm yung mga bagay na yan, it might lead yung isang tao na maagaw ng kaaway. And that is the reason, pag merong ibang mga ngaral na pumunta sa ibang church at nangaral ng ibang doktrina, pag alis ng mangaral, may hatak na ibang mga mananampalataya. Oh my. Sana man lang, nung sabi nila yung Panginoon na yung usap, sana man lang, pumunta sila sa mga elders na kinonsider nila ang payo ng pastor kung tama ang ipinapangaral noon. Well, kung hindi tayo equip at wala tayong alam sa scriptures, kung hindi natin alam ang natin gagawin, yung ating mga action sa mga panahon na darating na ganyan, you might be deceived. Well, alam naman natin, all in all, may sovereign will ang Diyos. Ngunit, gaya ng paulit-ulit kong sinasabi, ang bawat isa must grow in the knowledge of grow in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Even ang mga prophets, even ang mga scriptures, ay inspired by the Holy Spirit, taught by the Spirit, at ang mga propeta ay nilid ng Holy Spirit. Well, alam natin ang mga verses na yan, ang 1 Timothy chapter 3 verses 16 hanggang 17 at saka yung 2 Peter na pwede nating tanganan, comparing scriptures upon scriptures, so scriptures to scriptures. Nung sinasabi ng isang ito na mga ngaral ay scriptural basis or consistent nating makikita. Otherwise, you might be deceived. So be aware. Okay? So ngayon ay wala ng oras, ilang minuto na lang. At gusto ko magtapos sa ganitong mga talata. Ang 2 Timothy chapter 3 verses 16 hanggang 17. Tingnan ninyo. All scripture is breathed out by God and profitable, or inspiration of God, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. At verse 17, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Well, salamat dahilan meron tayong araw-araw na mga binabasa na binibigay sa atin. Kasi ang kalooban ng Diyos, tayo ay ma-equip ng kanyang mga salita. At pagdating ng panahon, ang lahat ng yan, gaya ng 1 John chapter 4 na ipinakita sa atin, yang nandyan ang apostolic teaching. Sabi ni Apostol John, ang sino man na hindi dumirinig sa aming mga aral, ang yan ay ang spirit of errors or antichrist. Diyan natin makikita ang spirit of errors at ang spirit of truth. 1 John chapter 4, verse 6, ating basahin ang huling talatang yan. Hallelujah. We are of God. He who knows God, hear us. He who is not God does not hear us. And by this, sa pamagitan ng mga aral na tinuturo ng mga apostol, by this we know the spirit of truth and the spirit of error.
Tayong pandalian manalangin at magpasalamat. Dakilang Diyos, Ama naming banal na nasa langit. Salamat po sa pagtuturo mo sa amin. Salamat po, Diyos, sa pagpapaalala mo, Panginoon, na ang panahon na aming kinabibilangan ay a deceiving age. Na maraming mga false prophets, false Christ na nag-arise at ang kanilang mga aral is a strange na mga aral, Lord. At Lord, salamat sapagkat tinuturuan mo kaming lubos. Salamat sa pagbubukas ng aming puso sa mga aral na iyong pinapakita sa amin na walang hihigit sa iyong mga salita na iyong hiningahan. Nandito lang, Panginoon, hallelujah, kami ay ma-equip. Kami, hallelujah, ay makokorek at magiging malakas, Panginoon. Salamat sa iyong banal na Espiritu na patuloy mong sinusugo na kung saan nanilid kami sa purong katotohanan ng iyong mga salita. Salamat po dahilan may gabay ang bawat isa sa amin. At maaari naming sabihin sa oras ito, Lord, salamat at ang katapus-tapusan, ang finish line ay siguradong aming matatapos dahilan ito ang dinisenyo mo sa bawat isa sa amin na matapos ang mga takbuhin ito, and that is the reason sinugo mo ang banal na Espiritu sa aming puso upang ito'y maging helper na matapos ang lahat ng nais mo para sa amin hanggang sa pagdating ng aming Panginoon. Gaya ng sinabi ng susulat in Philippians chapter 1 verse 6, na ikaw ang nagpaumpisa ng lahat ng mga bagay na ito, Diyos. Ikaw rin naman ang siyang gagawa at magtatapos hanggang sa pagdating ng aming Panginoon. Minsan pa, ang kaluwalhatian, ang kapurihan, ang pasasalamat ay mauwi lamang sa iyo, O Diyos, na aming Ama. Ito po ay aming pasasalamat sa ngalan lamang ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Hesus Kristo. Amen. Ating palakpakan ng ating Diyos na buhay. Binabalik ko na po sa ating MC. God bless us all.